this is the day that the Lord has made, and we should rejoice and be glad in it. Amen. Sa una pong bahagi ng ating ebanghelyo ay binanggit doon ang mga kabataan na dinala sa ating Panginoong Jesus upang sila ay mabasbasan. Okay? Lay bless them, lay hands on them. And ang naging reaction po ng mga disipulo ay kanilang hinarangan. Siguro iniisip nila ito, ang mga ito ay makakaabala lamang sa ating Panginoon. Subalit iba po ang naging reaksyon ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, medyo nagalit siya. Hindi siya nagalit sa mga kabataan na makukulit, subalit siya ay nagalit sa kanyang mga alagad. Dahil hindi nila hinayaan yung mga kabataan na lumapit sa ating Panginoon upang mabasbasan. Dahil nga siguro ang kanilang inisip ay ito ay makakaabala lamang sa ating Panginoon. Bakit gano'n ang naging reaksyon ng mga alagad? Titingnan natin yung ayon po sa isang reflection sa librong 365 Days with the Lord, sinasabi doon na sa mga Hudyo, ang mga kabataan ay para silang negligible. Okay? Kumbaga sila yung mga walang social claims, hindi sila mahalaga at that time. Kaya siguro ganun ang naging reaksyon ng mga alagad. Mga kabataan ito, wala naman ito sa ating sosyudad. Wala silang halaga. So pasaway lang sila sa ating Panginoon. Subalit pinapakita doon ng ating Panginoon na ang kahalagahan ng mga kabataan. Kaya ang kanyang ginawa siya ay kanyang binasbasan. He lays kanyang ano sa Tagalog to? He lay his hand upon those children and bless them. So ano pong pinapakita ng ating Panginoon na ang pag-ibig po ng ating Diyos ay para sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Hindi po sila negligible sa ating society. Sila po ay mahalaga. Kaya nga ganun ang ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Parang sinabi niya, hindi ganun. Dapat ang pagturing sa mga bata. Sila ay mahalaga sa kaharian ng Diyos. Naalala ko tuloy yung nung 9 years ago, yung una pong parang community na aming ministeran ng simbahan ng St. Augustine ay ang tinatawag na tabing ilog lugar. Ibig sabihin, sila ay nakatira sa tabing ilog. Sila yung mga indigent na mga non-permanent, no? Nakatira lang doon. At syempre, ang mga batang ito, kasi ang nangyari noon, kami ay napalipat ang simbahan sa malapit doon. So, nag-minister kami sa kanila. At nang umalis na po ang simbahan doon, lumipat na naman, naiwan sila at ang request nila ay pwede po bang magkaroon ng misa man lamang doon. So, nagkaroon nga ng misa. Ang ginawa namin, nagtayo kami ng tulda doon. At syempre, ang karamihan doon ay mga kabataan. At imaginein mo lang magmimisa ka sa isang indigent community na ang daming kabataan. Magulo ang misa, di ba? Meron doon mga kabataan na in the middle ng misa ay biglang mag-iyakan. Yung pala nagsusuntukan na. Ganun talaga mga kabataan eh. One time nagmimisa kami doon, may lumagabog. Yung pala tinulak ng isang bata. Yung isang bata, ayun, sumubsob, tumama sa mga batuan, duguan yung kanyang noo. So habang nagmimisa kami, inaayos ng usher yung dugoang bata. Meron nga doon bata na syempre talagang halos kada punta ko doon, kumbaga siya yung cause ng kaguluhan. Okay? Talagang palagi pag nag-away, involved siya palagi. Actually, siya yung nagtulak doon sa bata, kaya din naduguan ang kabataan. Pero sige lang, tuloy lang because, iniisip natin, sila ay mga kabataan lamang. So, mga pasaway talaga. Talagang hindi mo maano. Meron doon isang bata din, siguro 2 years old siya ng panahon na yon. Simula misa,
Hanggang sa matapos ang misa, umiiyak. Talaga naman, hindi ko alam kung sinasadya o ano, pero bata eh. Ay, yung bahay nila is ding-ding lang, nandoon na yung pinagmimisahan namin. Pero the whole mass, hindi lang siya iyak, talagang malakas ang iyak. But guess what? 9 years after, yung batang yun ay consistent po ang pagsimba. Alam mo na may sakit dahil wala siya doon sa simbahan. Okay? Yung sinasabi ko kaninang bata na palaging cause ng gulo tuwing may misa. Last Sunday siya ay sinukatan na ng vestment dahil siya ay magiging acolyte na doon. Kasi akala natin, yung mga batang pasaway na yon ay wala. You know, minsan, hindi. Sabi pa ng mga magulang nga, mga magulang pa yung nagsasabi, wala nang pag-asa itong mga anak ko na to. Talagang super pasaway. Kahit nagmimisa, talagang maingay, nagpapasaway. Alam mo naman pag open space, di ba? Ginagawa nilang playground yung misahan, nagtatakbuhan, di mo mapipigilan eh. But you see, there is something that is implanted in them. Na kahit mga kabataan yan, nung nakaraang linggo ng pinagdiriwang ng St. Augustine, yung Feast of Christ the King, mga more or less, mga 80 yung attendance. Guess what? Mahigit kalahati yung mga bata. Excited sila eh. Alam mo yun? Alam mo yung mga adult, imagine mo lang, pag halimbawa ikaw ay clergy, pumunta ka sa bahay ng isang member mo, makikita mo yung mga bata excited. Ang karamihan, kadalasang sinasabi ng magulang ay, huwag kayong malikot, huwag kayong maingay, magagalit si Father. Actually, hindi nagagalit si Father. Sabi pa ni Father, hindi nagagalit si Father. Subalit, hindi napapansin yun ng mga magulang. Pero yung mga bata, excited. Kita mo, pag dumating sila sa simbahan, yung mga magulang, nahihiya pa yan. Hindi yan babatiin ka pag hindi mo binalde. Pero yung mga kabataan, takbo ka agad yan, magbe-bless ka agad yan sa mga deacon, sa pare, o kahit sa sino mga matatanda doon. Kasi excited sila eh. Excited silang magsimba. Naalala ko tuloy yung isang post, shared post ni Patriarch, no? Nung dated October 20. Titinan ninyo, meron siyang shared na post nung isang nagngangalang Cody Harrigan. Itong sinasabi niya patungkol sa sa mga kabataan sa simbahan. Sabi doon sa post, concerning the children, sabi niya, bring them to church. Saturate their lives with the Word of God. Even if they lay on the floor. Makita mo sa picture, yung sa gitna ng aisle ng simbahan, nakahiga yung bata habang nagmimisa. Sinasabi niya doon, even if they need 437 goldfish and a sucker to be quiet. Even if you stand in the back, swaying back and forth, holding them. Even when it's hard, even when your row looks like a small hurricane just came through, bring them to church. Let them see you worship. Let them see you pray. Let them see you running toward the Savior. Because if they don't see and learn these things from you, who are they going to learn from them? The world will teach them it's not a priority, ang pagsimba. The world will teach them it's okay to lay out, not to pick up their Bibles. The world will direct them so far off course, confuse them, and misinform them that just being good is enough. The world won't teach them about Jesus, and that is our job. Bring them to church. Sabi dun sa post. Sa bandang uli, meron siyang sinabi, teaching kids is a huge responsibility. We must take it seriously and do it well. Prepare well, speak truth, and remember, they are God's kids first. Napakahalaga po na dalhin ang mga kabataan sa simbahan. Sabi nga, kahit mag-ingay sila dyan. Okay? Because they learn something. Akala natin di sila natututo. Ngayon nga, minsan yung mga kabataan,
na dati ay pasaway, ngayon alam nila pag mali ang rubric sa misa, nakakabisa nila. That's how they are attentive. Akala natin, naglalaro lang sila, nagkukwentuhan, minsan hindi nag-ano. At alam mo, pag mayroong mga bagong kabataan na umaten ng simbahan o umaten ng misa, pag yung mga kabataan doon na umaten na ay nagbibehave, sila rin ay nagbibehave na din. Nahiya din sila maging pasaway, di ba? So, you see, they are important because the Lord Himself put them as if they are, sabi nga, they are the children. We must behave like children. For theirs is the kingdom of God. Kasi ginawang halimbawa ng Panginoon ang mga kabataan. It means we should be like spiritually a child when we approach our Lord. Hindi ibig sabihin maging isip bata tayo, no? But we have to be like the children. How they approach their father, how they approach the clergy. Excited palagi. Nauuna pa, tumatakbo pa, di ba? Magbibless o magbibigay ng galang. That should be our attitude. Be like a childlike attitude towards our Lord. And you see the importance of the children. Maliit pa yung mga yan. Nakikita ko nga dito sa katedral, ang daming inalagaang bata. Especially mga kabataan sa community. Don't worry kung magiging pasaway sila o hindi sila nagbe-behave minsan sa simbahan. In the long run, no, matututo sila and they learn. At ngayong naitatanim na salita ng Diyos sa kanila. And it will grow until at pagdating ng panahon, makikita mo, they themselves will be involved in the work of the church. Dahil bata pa sila, dinala na sila sa simbahan. That's why I always remind the parents, minsan kasi lalo na sa community, sabi nila, pag may gagawin sila, sige, mga bata lang pinapadala nila sa simbahan. No. Sabi nga ng isang nagkwentuhan, ang salvation hindi po para sa buong pamilya, individual. Hindi pwedeng, pinadala mo na yung mga anak mo doon sa simbahan, okay ka na. No. Dapat nandoon ang magulang para nakikita mismo ng mga bata sa magulang how they worship the Lord sa simbahan, sa pag-attend ng misa, lalo na every Sunday. So may we learn from the Lord how He treats the children. They are important and to the children belongs the kingdom of God. Amen.